Tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Sa ngayon, itong si Alan Peter Cayetano, wala nang ginagawa ito kundi ibangon yung sarili niya. Alam niya kasi, doon sa mga intellectual na tao, doon sa mga critical thinkers na tao, sirang-sira siya. Lahat ng mga pinagsasasabi niya, bumanda sa mukha niya. Yung mga drama nila sa Senado, nung siya ang nakaupo, yung panandaliang siya ang nakaupong Senate President, lahat ng mga kasinungalingan niya, yung mga ginawa nilang drama, lahat humampas sa pagmumukha niya. Kaya kitang-kita natin kung gaano siya kasinungaling, kung gaano niya gamitin yung kanyang pwesto para iangat ang sarili niya, at kung paano niya utuin yung mga members niya nung dating nasa majority siya. Isa na dyan si Bato de la Rosa na nauto-uto niya para lumitaw. At ano yung mga sumira sa pangalan niya. Bukod sa dati nang sira ito eh. Yung mga drama niya, yung katulad nung dati, hinahamon niya ng suntukan itong yung nagtapang-tapangan siya, hinahamon niya si Senator Zubiri. Kung pinatulan siya ng Senator Zubiri, nagkabali-bali ang boto niya. Halatang-halata mo naman na talagang gusto niya lang magpaawat. Nilakasan niya, boses niya, humiyaw-hiyaw siya doon para marinig ng mga senador, lalong-lalo na yung kapatid niya na si Pia Cayetano. Siyempre, irerespeto yan ni Mig Zubiri. Humiyaw siya ng malakas para marinig ni Pia at awatin siya. Awatin sila. Drama niya yan eh. Ngayon, ano yung mga drama niya na glaring, na sobrang pagkasira ng pangalan niya? Yung sinabi niyang, the Senate is under attack. The Senate was under attack. Dramang-drama yan. Unang-una, gamitan mo ng common sense. Bakit naman aatake ang NBI dyan? Gaya rin ng mga unang vlog ko. Punong-puno ng Marines sa loob. Punong-puno ng mga pulis. Lahat may mga long arms. At may USAA na long arms din. Ang mga NBI agents, hindi naman trained yan para makipagbarilan. Karamihan dyan, mga professionals. Karamihan dyan, lawyers at saka accountants. Kaya, sino ang bobong maniniwala na ang NBI aatake sa loob ng Senado? Na pwede naman silang dumaan sa main door. Wala naman talagang makakapigil sa kanila dyan kung gusto nila. Dahil valid ang hawak nilang warrant of arrest. Yan po yung mga drama na nakakainsulto sa pag-iisip ng mga mamamayang Pilipino na marunong mag-isip. Doon sa mga pinag-aralan at marunong mag-isip ng mga Pilipino, sinong maniniwala ng NBI aatake sa Senado at dadaan doon sa maliit na backdoor na kung saan sasalubungin siya ng mga katakot-takot na mga long firearms. Ano ba namang klaseng pag-iisip yan, Cayetano? Samantalang nung maaga-aga pa, pumasok naman sa main door itong mga NBI. Nagkagulo nga dyan. Doon sa may main door nung humaharang ang mga security ng Senado. At siyempre, since valid yung kanilang hawak na warrant of arrest, yung mga pumipigil sa kanilang pumasok, inaresto nila. Nagkagulo nga doon, hindi ba? At nung panahon na yan, walang mga dalang baril ang mga NBI agents. Kaya lang sila nagdala ng baril nung gabi dahil humihingi ng tulong ang pamunuan ng JSIS na i-secure yung lugar. Kasi nga, posible nga naman dumaan si Bato de la Rosa doon sa backdoor. Pero para pumasok ang NBI sa backdoor, katangahan yan. Unang-una, siyempre, itong si Matibag, hepe ng NBI, tanggal sa trabaho yan pag ginawa niya. Na walang utos ang presidente, aatake ka sa... At para ano? Bakit ka aatake? Warrant of arrest ng dala mo, aatake ka? Kung mga aresto ka, siyempre sa main door dadaan yan. Na ginawa nga nila nung maaga-aga. Nakipag-coordinate kay Tito Soto nung siya pa ang hindi pa napapalitan na SP. Yan ang unang-unang nakakasira doon sa kasinungalingan ni Alan Peter Cayetano. Ano pa? Yung pagpapatakas kay kinuha niya yung custody, sa custody niya si Bato de la Rosa at nung madaling araw, pinatakas nila. So isa pa yan. At maraming senador dyan ang sasabit doon sa ginawa nilang pagpapatakas at obviously may kaso yan.
Ano pa? Ito namang huli. Yung ginawa niyang paghahatid pa dito kay Jingo Estrada para matigil yung kanilang session. Hindi na matuloy ang session dahil mapapalitan na siya. Alam niyang may bilang na yung kabilang kampo. Nung time na yan, mapapalitan na siya. Hindi niya itinuloy ang session. Nagdrama siya na kailangan niyang ihatid si Jingo Estrada. Si Jingo Estrada na may kasong plunder. Yan yung mga sumisira sa pangalan mo eh. But of course, sanay na sanay ka sa ganyan. Dahil ilang beses mo ipinagtanggol si Digong Duterte na ang kaso ay pagpatay ng libu-libong mga kapwa nating Pilipino. Ang dami niyang kaso. Ngayon, yung pagtatanggol mo kay Sara Duterte. Dramang-drama ka na nakita nyo naman, nung ikaw ang Senate President, kinunbin mo agad, ang sabi mo, yung impeachment court. Humihingi ka pa ng apology doon sa mga nag-criticize sa'yo na sinasabing kakampihan mo si Sara Duterte. Of course, hindi naman doon ang laban eh. Hindi pa nag-uumpisa yung trial. Kaya hindi pa natin alam ang strategy nyo dyan. Kaya wag mong gawing drama na sinasabi mong dapat mag-apologize yung mga nag-criticize sa'yo tungkol sa impeachment ni Sara Duterte. So yan yung mga sumisira sa'yo. Ngayon naman, pilit mong pinababango ang pangalan mo dahil yan sa mga ginawa mong kasiraan sa sarili mo. Kinikriticize mo itong mga kapwa mo senador na ang titino, na walang mga kasong plunder, na walang mga pinapatay na mga Pilipino. Itong sila Tito Soto, itong sila Senator Ping Lacson, itong sila Raffy Tulfo at Erwin Tulfo. Binabanatan mo. Sabi ni Raffy Tulfo, hindi daw sila Malacanang. In other words, hindi sila tuta. Okay. Ba't doon mo makikita yung graduated and experience? Bakit? Kasi si Senator Tito Soto and Senator Raffy Tulfo, at least sila tuta ng Malacanang. Pero si Erwin Tulfo, tuta lang ni Lacson. Hindi siya tuta ng Malacanang. 'Di ba? Kasi nga may hawak sa kanya si Senator Lacson na alam sa kanya. Yung sinabi niya na may tatlong kumausap na wag pumirma. Unang-una, yung dalawa kakampi na nila. Pangalawa, yung kakampi lang isa, nagsabi kay nakwento din sa akin yon. Sinabi kay Erwin, kami ang ginaganito ngayon. Ito ang hawak sa iyo. 1, 2, 3, 4, 5. Isang araw ikaw gaganon. Kaya nung una, hindi rin pumirma si Erwin. So yun ang mahirap sa Senado. 24 lang kami. Araw-araw kami nagkwekwentuhan. Minsan nagiinuman pa. Kaya kung magkwekwento kayo, ayusin nyo kwento nyo kasi alam ko rin yung kwento eh. Di ba? Magkwekwento kayo, bitin pa. Oh, yung totoo, oh, Erwin Tulfo, isa-isay natin hawak sa iyo. Gusto mo? O yung kontraktor na balik-balik sa office mo, yung kontraktor sa party, marami pang iba. Doon muna tayo. O, marami pang iba, 'di ba? Okay. So sabi nung iba, kung sasabihin mong tuta, ano si Senator Lacson? Hindi na po tuta si Senator Lacson, aso na po siya. Matagal na po, matagal na eh. Okay. But ano ang ibig ko sabihin sa aso? Anong klase? Iba-iba kasing klase ng aso. Yung kayo po, pagka may utos sa inyo, kayo ay nag-asikaso. Meaning you take care of it. Meron din pong aso-kaso. Ano yung aso-kaso? Tatahol yung aso, kakasuhan. So kung makikita nyo po makikita nyo, ang usual procedure, kaya may affidavit o wala, ang witness itetest mo, huwag mong pababasahin ng affidavit. Kasi baka hindi siya gumawa ng affidavit. Si Senator Lacson, binaliktad niya. Hindi, basahin mo na lang yung affidavit. Ay hindi, sandali, payagan mo muna ang DOJ, kunin yung witness, gagawin yung affidavit. Pagbalik, basahin mo yung affidavit. Hindi po yun ang sistema. Nasaan yung mga abogado na kahit kakampi nyo sa Pinklawan, yung mga dean ng law school, nakita nyo rin yan eh. Noon time na yun, hindi pa panahon magsalita. Kasi akala natin, tama yung pupuntahan. Hindi. It's selective justice and some of it's not justice. Yung iba doon invento. Kaya mo ginagawa yan, gustong-gusto mo yung audience eh. Gustong-gusto mo nasa limelight ka. Abogado ka, senador ka, napaka-irresponsable mo para magsalita ka na itong si Senator Ping Lacson ay aso ng Malacanang at itong si Erwin Tulfo ay tuta ni Lacson. Sinasabi mo rin si Raffy Tulfo at si Senator Tito Soto ay mga tuta ng Malacanang. Ang pilit mong pinaniniwala dito sa drama mo, dito sa mga pananalita mo, sa mga pagkikriticize mo, at alam mong sila lang ang maniniwala sa'yo, yung mga DDS. Pinipilit mo kasi, nagwo-worry ka din ngayon na pati itong mga DDS, unti-unting mawala ang suporta sa'yo. Kaya mo ito ginagawa.
Dahil kaming mga nag-iisip, kaming mga hindi DDS, lalo kang nasisira sa amin dyan sa mga pinagsasasabi mo. Abogado ka, ulitin ko, isa kang senador, magsasalita ka nang wala ka namang pruweba. Sasabihin mong aso ng Malacanang itong si Senator Ping Lacson. Ano ang pruweba mo? Sasabihin mong tuta ng Malacanang si Rafi at itong si Senator Tito Soto. Ano ang pruweba mo? Sasabihin mo na tuta ni Ping Lacson itong si Erwin Tulfo. Ano ang pruweba mo? Itong pinaggagawa mo, imbes na magtrabaho ka para sa Senado, mag-isip ka ng mga makabuluhan na pakikinabangan ng taong bayan, wala ka nang ginawa ngayon kundi mag-FB Live at i-criticize yung mga taong pinaniniwalaan na ng majority ng mga Filipino. Yung mga taong walang kasong murder, walang kasong plunder, yung mga malilinis na senador, pinipilit mong dungisan para pabanguhin ang pangalan mo dahil nag-aalala ka, baka pati yung mga DDS supporters mo unti-unting mawala. Katawa-tawa ka nga eh. Noong mainit ang labanan dyan sa Senado, humihingi ka ng vigil. Nagre-request ka ng people power. Wala namang sumunod. Sino ka? Para humingi ng vigil. Para mag-vigil yung mga supporters na DDS, para humingi ka ng suporta ng people power sa mga DDS na hindi nagawa ni Digong Duterte, na hindi nagawa ni Sara Duterte. Isip mo ba ganun kakapopular sa kanila? Di hamak at napakalayo ang popularity ni Digong Duterte sa'yo as against you at popularity ni Sara Duterte. Pero nagawa ba nila magkaroon ng people power? Yung panawagan nila sa mga kanilang mga rally? Nagawa ba nila doon sa mga maisog rally? Siguro, pinakamarami na dyan, 2,000 katao. Ngayon, humihingi ka ng vigil dyan sa Senado? May pumansin ba sa'yo? Wala. Kaya nga itong sinasabi ko, ngayon, palay ang labas mo sa FB Live mo. Imbis na magtrabaho ka, imbis na ipakita mo yung pagiging statesman mo, makipag-ayos ka sa mga kapwa mo senador. Dahil yan ang trabaho nyo. Sabi nga, maraming beses ko narinig yan sa mga senador na nagtatalo-talo kayo dyan, nagdedebate kayo sa plenary, at the end of the day, magkakaibigan kayo, magkakasama kayo dyan nagkakape sa kantin ng Senado. Pero this time around, itinutodo mo na talaga ang pagiging DDS mo. Talagang desperado ka na. Dahil siguro, talagang ang habilin sa iyo ni Digong Duterte, ang habilin sa iyo ni Sara Duterte, gawan nyo ng milagro yung trial ng impeachment ni Sara. Gawan nyo ng paraan yan. At may nagsasabi pa nga, pati China nagsusuporta dyan. Yan yung pinangahawakan mo ngayon, kaya pinaglalaban nyo. Lahat ng mga paraan, panggugulo, pagsisinungaling, ginawa nyo na. Para lang wag matuloy ang trial na yan. Ito ngayon, pilit mong inaangat ang sarili mo dahil nga nakikita mo na matutuloy yung impeachment trial. Hanggang ngayon, umaasa pa rin kayo na babalik na ang sitwasyon. Umaasa kayo na ang militar kakampi sa inyo. Yung pagtawag-tawag nyo ng vigil na yan, yung pagtawag-tawag nyo ng people power na yan, umaasa kayo eh. Yung ginagawa nyo na paglabas-labas nitong mga 18 kargador ng maleta, umaasa kayo na babaliktad ng militar. Kasi meron sigurong pondo kayong inahawakan para gawin yan. Hindi ko alam kung meron yan, pero mukhang may nagfi-finance sa inyo. Well, of course, itong si Mike Defensor umamin na siya ang tumutulong diyan sa mga bagmen na yan, diyan sa mga maleta boys na yan. Pero ang iniisip ko, baka mas malaki pang budget meron yan para pigilan nyo ang trial. Marami nga nagsasabi na pati China may kamay dyan. Kung babalikan ko itong mga pinagsasabi mo dito sa iyong latest na FB Live, wala ka nang ginawa. Ang pinag-iisipan mo ngayon, ang trabaho mo ngayon, manira ng kapwa mo senador. Mga senador na
mas malinis na di hamak sa inyo, sa grupo nyo. Yung mga kumampi sa'yo, ang dudumi. May mga kaso, pati yan si Marcoleta. Pati ikaw, malapit na magkakaso. Itong pinagbibintangan mo na mga tuta ng Malacanang, wala kang maibabato. Na plunder case, na pagnanakaw, na mga unexplained wealth, at lalo na yung pagpatay. Na ilang beses mong ipinagtanggol. Yung kaso ni Digong Duterte, ilang beses mo ipinagtanggol yan. Pati doon sa foreign media. Sinasabi mo na talagang yung mga namatay doon sa operations ng police or doon sa drug war, talagang mga nanlaban. Pinaglalaban mo yan. Ipinagdidiinan mo yan sa mga foreign media na talagang nanlaban itong mga napatay na to. Libo-libo nanlaban. Libo-libo. At ilang beses na patunayan yan na yung ginagamit na baril ng mga pulis para sabihing nanlaban, ilang beses nilagay doon as evidence doon sa taong napatay. Ilang beses nangyari yan. At yung mga report na may tama ng bala sa ulo. Ang lumalabas na autopsy, ibang sakit ang kinamatay. Pero ipinagtatanggol mo yan. Kaya ang sinasabi ko, Alan Peter Cayetano, yung pagbibintang mo na tuta itong sila Senator Ping Lacson, itong sila Senator Tito Soto, itong sila Erwin Tulfo. Well, ang sabi mo pala, itong si Senator Ping Lacson ay aso, ang tuta ay sila Raffy Tulfo at si Tito Soto, at itong si Erwin Tulfo ay tuta ni Senator Ping Lacson. Again, uulitin ko, madaling sabihin yan, pero kitang-kita rito yung gaslighting mo, kitang-kita rito yung paninira mo, kitang-kita rito kasinungalingan mo, kitang-kita rito na wala kang pagiging statesman. Pilit mo lang ibinabango ng sarili mo dahil ang baho-baho na ng pangalan mo. At nag-aalala ka na pati yung mga DDS unti-unting bumitaw sa'yo dahil halatang-halata kasinungalingan mo. Pero, eto ang ipagdidiinan ko naman sa'yo. Kung ikaw wala kang ebidensya sa pagiging tuta ng mga senador na sinasabihan mong tuta at aso, ikaw, ang daming ebidensya na ikaw ay naging tuta ni Digong Duterte. Wow. Tingnan mo kung paano kang yumuko sa harapan ni Digong. Sip-sip na sip-sip ka. Kulang na lang, buksan mo yung zipper ng matanda. Ikaw ang tuta ng Malacanang, tuta ni Digong Duterte, ngayon tuta ni Sara Duterte, dahil ang daming beses na patunayan yan sa mga video clips, sa mga pictures, kitang-kita yan. Yung pagtatanggol mo kay Digong Duterte, pagtatanggol mo kay Sara Duterte, na pinagbibintangan ng korupsyon, pinagbibintangan ng pagpatay ng libo-libo katao, at iba't iba pang karumal-dumal na kaso. Kitang-kita yung pagtatanggol mo dyan, yan ang klarong-klaro na ikaw yung tuta. Klarong-klaro yan, hindi mo kayang i-deny. Tuta ka ni Digong Duterte, tuta ka ni Sara Duterte. Klarong-klaro yan. Pero itong mga pinagbibintangan mo, wala kang maipapakitang ebidensya laban sa kanila. Wala. Kaya mga DDS, magising na kayo. Itong sinusuportahan nyong si Alan Peter Cayetano, sobrang sinungaling. At wala nang ginagawang trabaho ito kundi manira. Ito ba ang klase ng senador na gusto nyo na pinapasweldo ng mamamayang Pilipino? Wala na siyang ginawa kundi i-promote ang sarili niya, manira ng ibang tao, and yet, sumusweldo siya, pinapasweldo siya ng mamamayang Pilipino. Punyeta ka, Alan Peter Cayetano. Grabe ka. Anyway, hanggang dito lang po muna mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much for joining me today. Doon po sa mga bago lang sa akin channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin po yung like button. At pakishare na rin po, paratingin natin kay Alan Peter Cayetano itong vlog na to nang siya ay pakasakaling matauhan.
Again, thank you so much once again, ladies and gentlemen, at mga kapatid, mga kababayan, magkita-kita po tayo muli.